Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, hindi mailarawan ni Annabel ang naramdaman ng hindi inaasahan na nagtapat si Ruperto sa kanya. Mas naguluhan, lalo nang kausapin ni Duray na gusto niya ang abogado na anak ng kaibigan na mapangasawa niya. Kahit si Matias na nanliligaw sa kanya ay ayaw ng kanyang ina. Pero kinausap ni Annabel na bigyan ng pagkakataon ang mga nanliligaw sa kanya. Hindi na nakatiis si Annabel at pinagtapat kay siya ang panliligaw ni Ruperto sa kanya. Bagay na pinagtakahan ng kaibigan. At ngayon, narito ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Hindi Na Maramdaman ang Sakit. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Kept that love alive. I can't forget you. Ikaw? Ano ang ibig sabihin nito, Annabel? Mama, Kung hindi mo kayang sabihin, Annabel, mas mabuti kung ako ang magtatapat sa kanya. Mama, patawarin niyo ako. Na ano? Wala akong alam kung bakit nandito si Ruperto. Ulitin ko po, Mamang. Patawarin niyo ako. Alam ko na hindi niyo magustuhan na naging nobyo ko si Mang Roberto. Ano? Hindi. Nakakahiya ka! huwag ninyong sampalin si Annabel. Ako ang saktan ninyo. Mahal na mahal ko si Annabel. Bitawan mo ako! Bitawan mo ang kamay ko! Magkasing edad tayo, Roberto. Hindi ka nakakita ng iba? Ikaw naman, Annabel. Hindi mo ginagamit ang katalinuhan mo. Tinimbang ko pong mabuti ang nararamdaman ko, Mamang. Talagang mahal na mahal ko si Roberto. Tanga! Ah, Nasilaw ka sa kislap ng kayamanan niya, Annabel. Inhenyero si Roberto. Pero mas matalino ka dahil certified public accountant ka. Mamang, Namatay lahat ang kanyang mga anak dahil pabaya siyang ama. Hindi kagustuhan ang nangyari sa pamilya ko. Si Annabel ang dahilan na nagkaroon ako ng pag-asa na mabuhay na naman. At ipasigurado ko sa inyo
na maging napakasaya ang buo naming pamilya. Hindi kita gusto para sa anak ko, Roberto. Sige, umalis ka na. At siguraduhin ko na hindi na kayo magkikita pa ng anak ko. Gagawin ko ang lahat para maghiwalay kayo. Sige, Mamang, aalis ako. Pero hindi niyo kami mapaghihiwalay. Maliban kung magdesisyon si Annabel. Nalimutin ako at maisip niya na hindi ako ang lalaki na para sa kanya. hindi ninyo kami mapaghiwalay ni Roberto, Mamang. Ipaglalaban ko ang aming relasyon. Ano? Annabel! Annabel! At ikaw, lalaki, umalis ka na! Masaya sana ako dahil kasintahan ninyo ang kaibigan ko, Uncle Roberto. Pero hindi naman kayo gusto ni Aling Doray. Hindi ko masisisi si Doray. Karapatan ng ina na isipin niya ang kinabukasan ng anak niya. Matanda na ako para kay Annabel. Hindi ang edad ang makahadlang sa pagmamahalan ninyo, Uncle. Ang hindi ko maintindihan na sinabi ni Doray. Sinisi niya ako. Hindi ako pabayang ama. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Uncle, alam ko na nasaktan na masyado ang damdamin ninyo. Si Annabel ang makapagdesisyon. Dahil nagbanta si Doray, nagagawin ang lahat ng paraan para maghiwalay kami. Sobra ang galit niya sa akin. Naku. Baka naman idamay niya ako sa galit niya, Uncle, at hindi na ako makalapit sa kaibigan ko. Hindi dapat na madamay ka siya. Wala kang kasalanan. Magkaibigan kayo ni Annabel. At wala kang ibang iniisip kundi ang kaligayahan ng kaibigan mo. Alam mo, Annabel, gaya ng sinabi ko kay Uncle Roberto, masaya ako na ikaw ang nobya niya. Kung kailan ako nagmahal na naman, si Mamang naman ang hadlang. Hindi niya kasi gusto na matanda ang magiging kapalaran mo. Pero mahal ko si Roberto. Hindi lang dahil sa yaman niya. Nadarama ko talaga na tapat siyang magmahal. Matinong tao. Nasa sayo ang desisyon. Matalino ka naman. At nasa hustong edad ka na. Pero kailangan na respetuhin mo ang desisyon ng mama mo bilang isang ina. Iniisip niya ang kabutihan mo at ang kaligayahan mo. Girl, I need you. I need your love. Oh, Annabel, akala ko ba dito ka na lang sa kwarto mo nakakulong? Ay, alam mo, iha, ayaw kong nakikita kita na lumuluha. Huwag kang maging tanga, iha. Pinababayaan mo na ang trabaho mo dahil lang sa lalaking yun. Alam ko na darating ang ganitong problema sa pagtanggap ko sa pag-ibig ni Roberto. Maintindihan naman sana ninyo ako, Mamang. Hindi kita naiintindihan. Kung sinabi ko na kalimutan mo ang lalaking yun, kailangan kalimutan mo
Dahil kailangang ilalayo kita sa kanya. Kayo ang nagsabi na ayaw niyong mapabayaan ko ang trabaho ko. Mahal ko kayo, Mamang. Pero kailangan na magdesisyon naman ako para sa aking sarili. Nasa tamang edad na ako. At ano? Pipiliin mo ang lalaking yun? Gusto mo bang itakwil na kita bilang anak ko? Nasabi ko na po, nasa hustong edad na ako, Mamang. Pwede akong magdesisyon para sa aking sarili. Kung kaya ninyo akong itakwil bilang anak ninyo, kayo ang bahala. Pero mananatili akong anak pa rin ninyo. Kayo pa rin ang mamang ko. Kahit suwayan ko ang kagustuhan ninyo. Akala ko wala ka pa, Matias. Nandito ka pala. Anong masasabi mo sa master's bedroom na ito? Maganda at maluwang. Maganda po ang plano nyo. Dahil gusto ko na maganda ang kwarto namin ng asawa ko. May plano na pala kayong mag-asawa, Uncle. Dahil sa napakayaman ninyong engineer, kahit bata pa makapag-asawa kayo. May nobya na ba kayo, Uncle? Meron, pero problema ko ang ina ng nobya ko. Parang pareho tayo ng problema. Kasi yung nililigawan ko, problema ko din yung ina niya. Hindi ako gusto. May iba siyang gusto para sa anak niya. Ay, talagang problema. Pero kung nagmamahalan kayo ng tunay, hindi yan magiging hadlang. Ang problema, hindi pa niya ako tinanggap, Uncle. Kailan pala ang plano ninyong magpakasal? Hindi pa namin napag-usapan yan. Pero ang plano ko, kung malapit nang matapos ang bahay kong ito, ay pag-usapan na namin ang aming kasal. Sana ay malutas ang aming problema. Maluwang din ang kwarto sa baba, Uncle. Parang master's bedroom din. Talagang naiiba ang pagkaplano ng bahay na ito. At maituturing na obra maestra. At sinadya ko para sa babaeng minamahal ko. Mabuti at nahintay din kita siya. Akala ko, hindi ka na magpapakita sa akin. Diyos ko, parang galit ang itsura ni Aling Duray. Nininervyos na ako. Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Ano ba ang pag-uusapan natin, Aling Duray? Alam mo kung ano ang kasalanan mo, siya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nakilala at nagkalapit sina Annabel at Roberto. Mapagsamantala ang lalaking yun. At ang anak ko naman ay naniwala sa kanya. Huwag kayong magalit sa akin, Aling Duray. Hindi sinasadya ang pagkikita nila. Hindi ko alam na naging malapit sila sa Facebook. Nalaman ko na lang nung umuwi si Uncle Roberto. Mula nung umuwi siya galing ng Saudi. Galit ako kay Roberto. Kung ano ba ang nakita niya kay Annabel? Dahil pinili niya na talikuran ang ina niya. Pakinggan ko lang ang sasabihin ninyo, Aling Duray. Baka makapagsalita ako ng hindi ninyo magustuhan.
Kaya pakiusap po. Huwag ninyo akong idamay sa galit ninyo. Kaya gusto ko na mag-usap tayo sa iya. Dahil importante ang sasabihin ko sa iyo. Gusto ko na sabihin mo ito kay Roberto na layuan niya ang aking anak. Girl, I need you. I need your love. Hay, hindi ka sana madadamay siya. Bakit hindi ako ang kinausap ni Doray? Sa palagay ko, Uncle, hanggang ngayon ay galit pa rin sa inyo. Hindi kayo gusto para sa kaibigan ko. Dahil sa nangyari sa pamilya ko, hindi ba ako pwedeng mabuting asawa kay Annabel? Wala akong nararamdaman na sakit sa loob ko sa nangyari sa pamilya ko. Pero parang nagdurugo na naman ang puso ko. Uncle, ang lungkot ng mga mata ninyo. At, naku, tumutulo na ang luha ninyo. Lalaki ako siya. Kung maramdaman sana ni Doray ang pinagdadaanan ko na nagdurusa ako, masakit na mawala ang buong pamilya ko. Pero nang makilala ko si Annabel, nagkaroon ako ng pag-asa. Si Annabel ang nag-ayos ng buhay ko at napag-aralan ko muli ang umibig. Nararamdaman ko ang katapatan ng pag-ibig ninyo kay Annabel, Uncle. At sana ay maintindihan o kaya maisip ni Aling Doray ang pagkakamali niya. Naiintindihan ko si Doray. Ang gusto niya na mapangasawa ni Annabel ay hindi gaya ko na may naunang pamilya. Oh, ba't ka nandito, Matyas? Huwag mo ngang ipilit ang sarili mo kay Annabel. May karapatan po akong umibig. Kaya huwag ninyo akong pagbawalan. Hindi na teenager si Annabel. Ikinalulungkot ko. Hindi mo makakausap si Annabel. Hindi pa umuwi. Magkasama sila ng kanyang nobyo. Ano? May nobyo na si Annabel? Oo, meron na. Hindi mo alam na may nobyo si Annabel? Ano ba ang nangyayari sa'yo, Matyas? Kilala mo ang nobyo ng anak ko. Ngayon ko lang po nalaman na may nobyo si Annabel. Kaya pala malayo ang loob niya sa akin. Sayang ang pagbabagong buhay ko. Naaawa ako kay siya, Roberto. Hindi siya dapat madamay. Anong gagawin natin? Kung ano ang masasabi mo, kahit kontra ang mama mo sa relasyon natin, pag-usapan natin ang ating kasal. Sapat na ang 3 buwan na paghahanda natin. Baka magbago pang isip ng mama mo at matapos na rin ang bahay natin. Talagang susuwayin ko ang kagustuhan ni Mamang. Nagbanta siya. Naitakwil niya ako bilang anak. Walang ina na kaya niyang itakwil ang anak. Roberto, ikaw ang pinili ko. Kahit na kapalit ng pagtakwil sa akin ng Mamang. At dahil doon, sigurado kong marami ang manglait sa akin. Sasama ako dun sa bahay ninyo. Kausapin ko ang mama mo. Pwede bang
Hindi pa sa ngayon? Huwag kang matakot. Nasa tabi mo ako. Kasama mo ako na ipaglaban natin ang ating pagmamahalan. Ba't ka nandito? Ha? Pagkasama kayo ni Annabel? Ano ang ibig mong sabihin? Mamang, patawarin ninyo ako. Napag-usapan na namin ni Roberto. Ako ang lalaki, Annabel. Ako ang magsasabi sa mama mo ng ating pinag-usapan. Sige. Hindi kayo pumapayag sa aming relasyon. Pero nakapagdesisyon na kami na magpapakasal. Hindi pwede! Hindi ako papayag! Mamang, Hindi, Dumaan muna kayo sa bangkay ko bago nyo magawayan. Talagang tarantado ka! hindi ko papayagan na saktan ninyo ang minamahal kong babae. Ako na lang ang saktan ninyo. mamang, maintindihan sana naman ninyo kami. Ano? Eh, Ano ang intindihin ko sa inyo? Tanga ka talaga, Annabel. Ipinahiya mo ako. Kung ipilit mo ang pagpapakasal sa lalaking ito, umalis na kayo dito. Umalis kayo dito sa pamabahay ko! talaga palang kaya ninyo akong itakwil bilang anak, mamang. Pinili mo ang lalaking yan dahil mayaman. Kung kaya mo na mabuhay na walang ina, sige, sana hindi mo pagsisisihan ang lahat ng ito. Hindi ko matanggap ang nalaman ko. Totoo pala na may nobyo na si Annabel. Ang sakit ng ginawa niya. Nagbago ako dahil sa kanya. Pagkatapos, yun palang inhinyero na yun ang tinanggap niya. Ang swerte ng matanda na yun. Sinaktan ako ni Annabel. Kaya gaganti ako. Isinusumpa ko. Kung hindi ko kayang sirain ang relasyon nila. Kahit mag-asawa na sila, guguluhin ko ang relasyon nila. Pareho lang kaming inhinyero ng matandang yon. At pagsisisihan ito ni Annabel. Ala, Matiyas, bakit ka umiinom? At basang-basa ka na, oh. Umuulan. Gaya ng kadiliman ng langit, siya. Ganyan din kadilim ang buhay ko. Pagkatapos kong malaman na di ko matanggap. Mukulo ang dugo ko. Bakit ka ba nagagalit? Bakit hindi mo sinabi sa akin, siya? Wala kang silbing kaibigan. Ano? Huwag ka nang magkunwari pa. Hoy, Diyos ko, pakiusap. Pakiusap naman, Matiyas. Huwag kang sumigaw dito. Wala akong pakialam. Naku, baka magising ang mga kasama ko dito sa bahay. Kasi kanina, napakalmado ko ang nanay ko. Dahil nag-away yung itay ko at ang kuya Bobot. Kasi pareho silang lasing kanina tapos ikaw sisigaw na naman. Bakit si Roberto pa? Ano ang meron sa matandang yon na wala ako, siya? Dahil ba mayaman? Marami din naman akong pera. Ngayon ko lang mapasok itong pinatayo mong bahay para sa atin. Maganda. May sala sa ibaba at sa itaas. At dalawa ang master's bedroom. Itong bahay na ito ang pinaglaanan ko ng pangarap
sa buoy nating pamilya. Mabuti naman at pinayagan ka ng mama mo. Nagpaalam ako sa kanya, pero hindi siya umiimik. Lumuluha lang na nakatingin sa akin. Kung sakali, pwedeng tirhan ang master's bedroom sa iba pa, kung may uupa. Kakausapin ko si Mamang. Baka sakaling magbago ang isip niya. Roberto, parang may umaakyat. Baka guni-guni mo lang yan. Walang magtatrabaho sa araw na ito. Napakasaya ko, Roberto. Mahal na mahal kita. Hindi ko mailarawan ang sobrang saya ko. Pero bakit ka umiiyak, Annabel? Kasi maiiyak ako sa sobrang saya dahil dumalo rin ang mama sa kasal natin. Pero kanina, nung natapos ang seremonya, wala na doon sa inupuan niya. Baka naman may kinausap sa labas ng simbahan. Si Sia ang pupunta dito. Oo nga. Kasama niya si Matias. Dumalaw din sa kasal natin. Si Matias, bigla akong kinabahan. Ano ang ibig sabihin ng nararamdaman kong ito? Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Hindi Ko Na Maramdaman ang Sakit. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervisyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. And no one can take your place deep within, forever in my heart.